natapos ko na yung LCM training or yung Loss Control Management training, kasama pa nga yung HIRAC or yung Hazard Identification of Risk Assessment and Control Measures na training, SO3 na ba ako? Isa na naman, nasa marami nalilito, pero tara po, pagkwentuhan po natin yan. Ang requirement po para maging Safety Officer 3 sa Pilipinas, hindi lang po yung umattend ng training. So, di ba, usually, ang sinasabi po natin, to be an SO3, number 1 po is dapat natapos mo yung 40-hour na BOSH or COSH. Tapos, another po is dapat makakompleto ka ng 48 hours na advanced training, which is usually, ang paborito ng karamihan kunin is yung LCM, Loss Control Management, which is 40 hours, and HIRAC, which is 8 hours. So, nasasaktong 48 hours kasi sila. Pero alam niyo po bang hindi lang naman yun, no? Any advanced course sa safety, no? Counted din naman yon. So, natapos ko na yung BOSH and COSH, 40 hours. Natapos ko na yung LCM and HIRAC, 48 hours. SO3 na ba ako? Hindi pa po. Please remember, may isa pa pong requirement. No? Kailangan, para maging SO3 ka, may 2 years experience ka na sa health and safety implementation. Kailangan ma-prove ninyo, no, na kayo po ay merong 2 taon na, minimum, na in a way naging part ng health and safety implementation sa company ninyo. So, hindi lang po training. So, iba po kasi nagmamadali eh. Gusto po, nakapag-BOSH this week, next week, nag-LCM, nag-HIRAC, gusto SO3 na kaagad. Hindi po ganun kadali yon. Dapat meron pa tayong 2 years experience na mapatunayan bago maging SO3. Kanino papatunayan? Di ba? Kailangan po ng appointment letter coming from the HR. So, bukod po dyan sa BOSH, COSH training nyo, 48 hours na training nyo, proof ng 2 years experience sa OSH, again, nandyan na naman po yung required na appointment letter coming from your company na na-check nila yung requirements mo and magsimula na yung pagiging Safety Officer 3 mo. May tanong pa ba kayo about health and safety? Pagkwentuhan po natin yan.